Bumungad ang isang tiwangwang na mundong tila tinalikuran ng kalangitan, walang katapusang bundok ng mga patay na dambuhala ang makikita sa paligid. Bakas dito ang isang napakabagsik na patayan. Sa mismong gitna ng malagim na tanawin ito, may isang babaeng nakatindig habang may hawak na punyal na nag-aamoy kamatayan mula sa kabilang ibayo. Binasag ng boses niya ang katahimikan tunog baliw na may halong pagkamangha at pambababoy habang kinakausap ang ating bida at pinupuri ang pagiging pambihira nito. Sa kabilang banda, halos maghihinggalo na ang bida habang nakahilig sa isang patay na halimaw. Basang-basa siya ng sariling dugo ng sulyapan niya ang nagsalita. Walang iba kundi ang sarili niyang bunsong kapatid. Walang bahid ng emosyon siyang pinalakpakan ng dalaga. Biruin mo nga naman, sa maikling 100 taong itatagal ng buhay ng isang mortal, nakamit nito ang isang milagro. Matagumpay nitong nanakaw ang lakas ng mga Diyos para pulbusin ang mga kalaban. Subalit dito na nagtanggal ng maskara ang babae, balak pala nitong kupitin ang kayamanang muntik ng ikamatay ng ating bida. Ang tinatawag na Eye of Judgment. Sa kabila ng mga nakamamatay na hiwa, matalim na tiningnan ng bida ang babae, habang basag ang boses dahil sa pait ng panloloko. Kinuwestiyon niya kung bakit nagawa siya nitong ilaglag sa ganitong sitwasyon. Pero ang isinagot nito, puno ng yelo at matinding pandidiri. Pasabog nitong ibinunyag ang isang sikretong tuluyang wumasak sa mundo ng bida, hindi sila tunay na magkamag-anak dahil inampon lang ito. Sa isang nakakagigil na ngiti, kinalimutan nito ang turingan nilang magkapatid. Huwag na huwag mo akong tatawaging kapatid, bulyaw nito. Kasabay ng mga linyang ito ay ang mabagal na paglapit ng isang sikat na lalaking blonde ang buhok. Nangibabaw ang boses niyang malamig at nakakapangilabot. Pasimple pa siyang sumaway sa kapatid na kunwari na sosobrahan na sa bagsik kahit buking na ang maitim nilang plano. Tahasan siyang humanga sa galing ng bida higit sa lahat, sa wagas na sakripisyo nito para sa kapatid. Ang mismong kahinaan na sinimot nila, at ginatasan hanggang sa kahuli-hulihang patak. Ito ang naging susi nila para masungkit ang mata ng paghuhusga. Walang kagatlabing inihayag ni Song Fei ang buong kataksilan, kung saan ang punyal na hawak ng sariling kadugo ay ang punyal ng taga-ani ng kaluluwa. Sadyang nakadisenyo ang patalim para sipsipin hanggang mamatay ang lakas ng bida. Ang buong senaryo ay isang perpektong patibong na binuo para selyuhan ang tagumpay ng dalawa. Nagpupuyos ang damdamin ng bida sa tuwing babalikan ang ibinuhos niyang sakripisyo. Siya ang nagsilbing pananggalang ng kapatid simula nang maulila sila sa ama't ina. Laging nakabitin sa alanganin ang hininga niya, lalo na nang sumiklab ang laro ng mga Diyos. Ngunit sa halip na pasasalamat, matinding pagkasuklam ang ibinato sa kanya. Buong bagsik nitong isinumbat na para siyang preso na sakal sa kontrol ng bida, na nagkukunwari lang umanong nagmamalasakit. Kahit paaminin nitong buhay sila ngayon, dahil sa mga sakripisyong iyon. Subalit tapos na ang maliligayang araw ng pakinabang dahil hawak na nila ang mata ng paghuhusga. Ang mapapait na linyang iyon ay tila pamimitay sa natitirang pag-asa. Mistulang naging abo ang ilang taong pagpapakapagod. Walang sinayang na segundo si Song Fei, umarangkada ang talim ng kanyang espada habang inuudyok ang bida na salubungin ang kamatayan ng nakataasang noo. May pahabol pa itong sumpa na kakalingain daw ang kapatid, ngunit umaapoy sa puot ang tingin ng bida. Kahit dalhin pa niya sa hukay, hinding-hindi niya buburahin ang matinding galit na ito. Bago pa siya makabuelo, humagupit ang isang malutong at eksaktong taga mula sa espada ni Song Fei. Naputol ang kanyang hininga, kasabay ng tuluyang paglamon ng dilim sa kanyang paningin. Sa unti-unting paglalaho ng diwa, naghalo-halo ang mga alaala. Nagbalik sa kanya ang apokaliptikong mundong nilamon ng laro ng mga Diyos. Isang sinaunang sumpa mula sa mga Diyos ang sumalot sa sangkatauhan, nag-iwan ng walang hanggang bangungot sa mga inosenteng natutulog. Sa impyernong kalakarang ito, hininga at kaluluwa ang nagsilbing salapi. Bawat pagkamatay sa laro ay may katumbas na bawas sa iyong kaluluwa. Ang tanging lunas para mabawi ito ay ang paglipol sa mga nagkalat na halimaw. May kapangyarihan ang mga manlalaro na ilabas ang mga kakayahan nila papunta sa realidad, ngunit ang kabayaran nito ay ang unti-unting pagkaubos ng kanilang sariling hininga. Binasag ng mga pinakamatitikas na mandirigma ang limitasyon ng karaniwang tao. Gumuho ang mga tangke sa kanilang kamao, nahati ang mga eroplano sa iisang taga, at nakaligtas sila kahit sa mga bombang nukleyar. Mabilis na nanalasa ang lagim. Sinagasan ng bida ang umuusok na impyernong ito at hinarap ang lahat ng katatakutan, tanging para lamang maging matibay na panangga ng kapatid. Gumapang siya paakyat sa pinakamataas na antas ng malupit na paligsahang ito, na bilang sa unang 100 pinakamalalakas, at dinaig ang mga pagsubok na akala ng marami ay imposible. Inabot niya ang mga nawasak na templo ng mga sinaunang Diyos para mabingwit ang mata ng paghuhusga. Abot kamay na sana ang tagumpay, ngunit sinaksak siya ng patalikod. Ibinenta siya ng mismong taong pinag-alayan niya ng buong tiwala. Nagkadurog-durog ang lahat ng pinaghirapan niya para lang maging madaling tuntungan ng mga traidor. Bago tuluyang mamatay ang liwanag, may isang panata ang umapoy sa kanyang isipan. Kung makakabalik man siya sa nakaraan, hinding-hindi na siya magpapakamartir para sa iba, sarili naman niya ang uunahin niya. Sa isang iglap, nagbago ang paligid.
Napabalikwas siya mula sa pagtulog sa sarili niyang kwarto. Walang anumang galos ang katawan, ngunit naghuhumiyaw sa kalituhan ang kanyang utak. Totoo ba to? Nang silipin niya ang telepono at bumulaga ang taong 2025, tuluyan siyang nahimasmasan. Nasa totoong mundo na nga siya. 9 na taon ang binura niya eksaktong petsa ng pag-usbong ng Game of the Gods. Tumingin siya sa labas at agad tumatak sa isip niya ang kabigatan ng sitwasyon. Ito ang panibagong buhay para itama ang masaklap niyang kapalaran. Payapa pa ang lahat, walang kamalay-malay sa napipintong gunaw na sasapit sa mundo. Batid na niya ang hinaharap. Tapos na ang panahon na sunod-sunuran lang siya sa idinidikta ng iba, oras na para hawakan ang sarili niyang buhay. Nabulabog ang kaninang kapayapaan nang malakas na bumukas ang pinto. Iniluwan nito ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Usok ang ilong nito sa pag-aalboroto dahil sa mga binaliwalang tawag. Sa kabila ng pag-iiskandalo nito, nanatiling seryoso ang lalaki habang dahan-dahang humihigop ng kape. Blanko ang kanyang ekspresyon. Ang tanging isinukli niyang pananahimik ang lalong nagpatindi sa poot ng dalaga. Nanggalaiti ito at malakas na binalya ang basurahan na nagpakalat sa mga kalat, malamig na titig lang ang iginanti niya, abala ang utak sa pag-alala sa nakaraan. Pumasok sa isip niya na eksaktong sumiklab ang Game of the Gods nang mangyari ang matinding sagupaang ito. Pagsabog ito ng lahat ng kimkim nilang sama ng loob. Ang sentro ng hidwaan. Si Song Fei, ang kilalang idolo na sinasamba ng kanyang kapatid. Tinuring ng dalaga ang lalaking ito bilang isang Diyos na walang bahid dungis. Batid niya ang baho nito. Ang tinitingalang bituin ay isang ganid na halimaw na nambibiktima lamang ng mga inosenteng taga-suporta nito. Kinukwartahan lang ni Song Fei ang mga ito at baka mapahamak pa siya. Bilang tagapagtanggol ng kapatid, hinarang niyang tuluyan ang anumang koneksyon nito sa idolo. Subalit pinalabas pa siyang pakialamero't diktador ng mismong kadugo niya. Walang prenong nanunumbat ang dalaga, sinisisi ang kuya niya sa pagdausdos ng karera ng lalaking iyon. Naghihimutok itong nawala sa tuktok ng listahan ng idolo dahil pinagkaitan daw siya ng pera ng kuya niya, puro panatikot haling na pagngangawa lamang ang nangingibabaw rito. Sagad na ang pasensya niya. Mabilis siyang bumangon, matalim ang kilos, at nagpakawala ng isang dumadagundong at mabigat na sampal sa pisngi nito. Napatigil sa paghakbang ang nakababata niyang kapatid na parang nakakita ng multo. Halos lumuwa ang mga mata nito sa pagkabigla, habang nanginginig ang mga labing pinipigilan ang paghikbi. Bakit mo ginawa yon? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Pasigaw nitong binitawan ang mga salita habang matalim na nakatitig, subalit tinugunan lamang ito ng nakakapasong lamig mula sa mga mata ng kanyang kuya. Puno ng diin ang bawat salitang binitawan ng binata. Ubos na ang pasensya niya at wala siyang panahong makipagmatigasan. Binalaan niya itong itikom ang bibig kung ayaw nitong siya mismo ang gumawa ng paraan para matigil ang ingay. Walang pag-aalinlangan niyang inilabas ang isang kumikinang na card mula sa kanyang pantalon at padabog itong ibinagsak sa sahig. Kunin mo yan. Nandyan ang kabuuang pamana ng ating ama't ina para sa iyong kinabukasan. Buong diin niyang ipinaalala na sa kabila ng patong-patong na paghihirap na naranasan niya noon, hindi niya pinakialaman kahit isang kusing mula sa yamang iyon. Ngayong araw, isinasauli niya ang buong halaga ng walang labis at walang kulang. Tatalikod na sana siya palayo, ngunit nag-iwan pa siya ng huling mensahe. Bilang pagbibigay galang sa mga pumanaw, nasa sayo na kung paano mo uubusin ang halagang iyan, labas na ako roon. Subalit itanim mo ito sa iyong isipan. Saglit siyang tumahimik upang pabaunan ng bigat ang susunod na sasabihin. Pagkatapos ng araw na ito, kalimutan mo nang magkadugo tayo. Tuluyan na siyang naglakad palayo at madiing sinarhan ang pintuan ng walang lingon likod. Walang pakialam sa humahagulgol niyang kapatid na nakapasalampak sa labas, tahimik na nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ang ating bida pagkapasok sa kaniyang silid. Noon, halos ibigay na niya ang sariling buhay at kinabukasan para lang sa kapakanan ng babaeng iyon. Pinalampas niya ang mga bihirang pagkakataon at mga sikretong piitan na puno sana ng pambihirang kayamanan at tinalikuran ang sariling paglakas, masiguro lamang na hindi mapapahamak ang kaniyang kapatid. Subalit ngayon, sisiguraduhin niyang mag-iiba na ang ikot ng mundo. Lumuon siya ng mga pampatulog upang mag-log-in muli, baon ang isang magaan at malayang pakiramdam, sabik na tuklasin ang sariling potensyal ngayong tinanggal na niya ang tanikalang pumipigil sa kaniyang pag-usad. Taimtim siyang sumumpa na gagamitin ang kaniyang mga alaala mula sa hinaharap upang dominahin ang laro, at babawiin ang bawat kapangyarihan at swerteng ninakaw sa kaniya noon. Bahala na ang kapatid niya sa sarili nitong buhay, oras na para maranasan nito ang pait at bagsik ng realidad nang walang nakasubaybay na taga-salba. Samantala, nang sumagi sa isip niya ang pangalan ni Song Fei ang lalaking nag-orkestra ng kaniyang malagim na kamatayan, isang nakakapasong galit at paninindigan ang nag-alab sa kaniyang mga mata. Susumpain niyang kikitlin ang buhay ng ipokritong iniidolo ng marami gamit mismo ang kaniyang mga palad, at sisingilin ito ng dugo sa bawat panlolokong ginawa nito. Bumungad pagkatapos ang isang malailusyong espasyo, isang dambuhalang kwarto kung saan nakatayo ang mga higanteng salaming nagbibigay ng mga nagkikislapang aura.
Tumuntong siya sa silid-pilian ng mga propesyon ang sagradong panimulang punto ng bawat manlalaro upang hubugin ang kanilang kapalaran sa loob ng mahiwagang laro. Dati-rati inabot siya rito ng siyam-siyam sa sobrang pagdadalawang isip, ngunit iba na ang ihip ng hangin, taglay ang masaganang karanasan, buong tapang at sigurado siyang humakbang pasulong. Malinaw sa kanyang isipan ang dapat gawin, noon ay napilitan siyang maging isang mandirigma para lamang maging pananggalang ng kanyang pabuhat na kapatid. Bagamat may laban din ang propesyong iyon, hindi na ito aakma sa bagong landas na tatahakin niya, dahil solong manlalaro na siya, bilis at liksi na ang kaniyang magiging pinakamatinding sandata. Agad niyang idinikit ang kaniyang palad sa isa sa mga dambuhalang salamin, at diretsahang pinili ang landas ng isang asasin. Kasabay ng kaniyang paghipo ay ang biglaang paglamon ng isang matinding asul na enerhiya sa kaniyang kamay, kasunod ng paglitaw ng isang anunsyo mula sa sistema. Kinumpirma ng laro na matagumpay na naiugnay sa kaniya ang maalamat na Eye of Judgment at mabilis itong gumana. Habang sa kaniyang likuran ay dahan-dahang naghugis ang isang dambuhalang matang, tila nagmula sa kalaliman ng ibang dimensyon. Taglay nito ang isang nakakapanindig balahibo at nakamamatay na titig. Kasabay nito ay ang pag-ilaw ng panibagong mensaheng naglalahad ng mga pambihirang kakayahan na tanging ang ating bida lang ang nagmamayari. Kalakip ng kapangyarihang humusga at nang nakatago nitong puwersa, idiniin ng sistema na ang mga katangiang ito ang magiging susi niya upang maging Diyos na walang makakapantay sa loob ng laro. Sa oras na tumapak siya sa sagradong mundo, kusa siyang bibiyayaan ng pinakadakilang ranggo at talento, isasantabi ng milya-milya ang sinumang karaniwang manlalarong susubok na humabol sa kanya. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa kaniyang labi, habang dinadama ang puwersa ng Eye of Judgment, tila ba nadala niya ang bigkis nila ng relikyang ito pabalik sa nakaraan. Tila napatunayan na ng sagradong artifact na siya at siya lang ang bukod-tanging karapat-dapat nitong maging tunay na Panginoon, hindi ba? Kung totoo ito, ligtas na ang kapangyarihang hawak niya. Imposible na itong maagaw ni Numan, lalo na ng mga sakim na magkapatid na sina Song Fei, na siyang luminlang sa kanya sa dati niyang buhay. Isang tanong ang nabuo sa isip niya, ang Eye of Judgment kaya ang nagpabalik sa kanya mula sa kamatayan, baka ito na ang gintong pagkakataon para baliktarin ang masaklap niyang tadhana. Walang ano-ano'y nilamon ang kanyang katawan ng isang nakasisindak at kumpol-kumpol na itim na enerhiya. Halos mapatalon siya sa gulat nang magsalita ang system, isa raw pambihirang hidden profession ang nabuksan niya. Tuloy-tuloy na ang proseso ng pagpapalit klase, binalot siya ng purong kadiliman, at nang mahawi ang usok, isang panibagong bersyon ng kanyang sarili ang tumambad. Ang dati niyang itim na buhok ay namuti na parang yelo, may kasama pa itong nakapapasong presensya na sumisingaw sa buong katawan niya, patunay ng nakakakilabot niyang bagong lakas. Kinumpirma ng system ang bago niyang titulo, isang Shadow Assassin. Isa itong napakataas na antas ng propesyon na milya-milya ang agwat sa pagiging ordinaryong mandirigma na pinili niya noon. Bukod sa pagiging pambihira, ang Shadow Class ay kilala sa pagbibigay ng agarang lakas na kayang magpabagsak ng kahit sinong kaaway. Hindi na nakapagtataka kung bakit pinapangarap itong makuha ng lahat. Hinilot niya ang sariling sentido, tila hindi makapaniwala. Swerte ba talaga ito o isang nakasulat na kapalaran na sinadya para sa kanya? Sa normal na sitwasyon, parang naghahanap ka ng karayom sa dayami kapag gusto mong makakuha ng hidden class. Ngunit dahil sa abilidad niyang Authority of Judgment, ang imposibleng sugal na ito ay naging 100% garantiya. Kasunod nito, inisa-isa ng system ang mga nakapanlulumong kakayahan na kalakip ng Eye of Judgment. Nangunguna rito ang Authority of Judgment, ang itinuturing na pinakasinauna at pinakaunang kapangyarihan sa buong sansinukob. Kayang-kaya nitong wasakin maging ang mga mismong batas ng realidad. Gayunpaman, nagbabala ang system. Dahil wala siyang taglay na dugong banal, nakakandado pa ang kabuuan ng kapangyarihang ito. Pero huwag maliitin, dahil ang mga umaandar nitong passive effects ay sapat na para maging isang halimaw sa labanan. Hindi na itinago ng binata ang pagkahulog ng kanyang panga, halos sumabog ang utak niya sa mga nalaman. Kung babalikan ang dati niyang buhay, umabot pa ng 7 taon bago matuklasan ng sangkatauhan ang kapangyarihan ng order sa loob ng laro. At noong panahong iyon, may isang demonyong nilalang na nakawala mula sa laro upang lumitaw ang makapangyarihang puwersang ito bilang susi upang makatuntong sa mismong teritoryo ng kaayusan. Daan-daang taon nang sinusubukan ng marami na angkinin ito pero lahat sila ay nabigo. Hanggang sa matuklasan ng ating bayani na nasa palad na niya ang pinaka-orihinal na lakas. Hawak niya ang abilidad na wasakin ang anumang batas at hubugin muli ang katotohanan, dito na nagbago ang timpla ng kanyang reaksyon. Malinaw na sa kanya na mas malalim pa sa paghihiganti ang tunay niyang misyon. Kapag nakawala siya sa sumpa ng mga Diyos at naangkin ang pagka-Diyos patungo sa rurok ng kaayusan, lubos na niyang makokontrol ang sumpa ng paghatol. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang asul na screen ang biglang nagpakita. Isang nagliliwanag na mensahe ang humihingi ng alias na gagamitin niya sa panibagong mundong ito. Saglit siyang nagmuni-muni at umisip ng taguring swak sa nag-uumapaw na poot sa kanyang dibdib. Ito ang perpekto, bulong niya sa sarili.
Tugmang-tugma ito dahil ang mismong kakayahan niya ay hinugot mula sa kadiliman. Nang ilagay niya ang pangalan, mabilis itong naaprubahan. Binalot siya ng isang nakakapasong itim na enerhiya kasabay ng pag-anunsyo na ililipat na siya sa isang isinumpang dimensyon, isang lugar na matagal nang tinalikuran ng kalangitan. Dineklara ng boses kung gaano kaimpyerno ang lugar na ito, puro kaguluhan at pinamumugaran ng mga uhaw sa dugong nilalang. Mariin siyang pinag-ingat na walang sinasanto ang mga halimaw rito at handa siyang pagpirapirasuhin anumang oras. Idinagdag pa nito na sa sandaling lisanin niya ang ligtas na bayan para manggaso, makakaipon siya ng maipapalit na buhay ang pinakamahalagang kayamanan dito. Ngunit hindi biro ang parusa kapag natumba ka. Isang pagkakamali at automatikong malalagas ang kalahati ng kabuuang buhay mo. Buhay at kamatayan na ang usapan, pero ni hindi kumurap ang ating bida. Maya-maya pa'y namulat siya sa bungad ng isang munting nayon ang bayan ng Shell. Ito raw ay isang santuaryo. Walang halimaw na makakatapak dito at mahigpit na ipinagbabawal ang pag-atake sa kapwa manlalaro. Pati ang parusa rito ay napakababa lang kung sakali. Nang igala niya ang kanyang paningin, bumulaga sa kanya ang matinding panik ng mga tao. Kanya-kanyang iyak at reklamo ang mga inosenteng napadpad sa dimensyong ito. Rinig na rinig niya ang kaba at kawalan ng pag-asa sa mga boses nila. Lahat sila ay blanko sa nangyari. Ang alam lang nila ay natulog sila ng mahimbing tapos biglang nagising sa pagpili ng karakter. Inosente pa sila sa impyernong sasalubong sa kanila. Sa kabilang banda, parang yelo sa lamig ang reaksyon ng ating bida habang sinusuri ang bawat isa. Sa dami ng mga isinumpa rito, sigurado siyang may mga aangat na magagaling at masisindak na mandirigma sa paglipas ng panahon. Gagawin ng mga iyon ang lahat para maghari-harian, kaya kung ayaw niyang maiwan sa kangkungan, kailangan na niyang umarangkada agad. Pagtapak pa lang niya sa gitna ng plaza, naging magnet na agad siya ng mga mata. Imposibleng hindi mapansin ang kakaiba niyang baluti at ang mabigat na presensyang nakabalot sa kanya, kaliwat kanan ang naging tsismisan tungkol sa kung anong klaseng halimaw ang karakter niya. May isang kapwa mamatay tao ang nakasipat sa patalim niya, ngunit nanigas ito sa takot ng maamoy ang nakakapanindig balahibong antas ng lakas ng bida. Mukhang langgam lang ang lalaking iyon kumpara sa naglalagablab na itim na enerhiya ng ating bayani, langit at lupa ang distansya nila. Lalo tuloy siyang naging sentro ng atensyon. Nang palapit na siya sa tarangkahan, may biglang lumitaw na 4 na nilalang mula sa kawalan. Putlang-putla sila at parang mga basang sisiw, patunay lang ito na may ikalawang pagkakataon matapos mapatay sa labas, at dito sila iniluluwa ng laro. 3 barako at isang dalaga ang bumubuo sa kanila. Naghihimutok sila dahil pinulbos sila ng isang hamak na halimaw na gumagapang sa labas. Halos magwala ang isa sa kanila habang isinusumpa kung paanong ang isang kagat lang ay umubos na agad sa kalahati ng lakas niya. Umiiyak din ang isa dahil kahit pinagtulong-tulungan na nila ang kalaban, halos hindi man lang nila nakalmot ang makapal nitong balat. Samantala, mukha ng pinagsakluban ng langit at lupa ang pangatlo, nalagas na ang buhay niya, naubos pa ang tapang niya. Lahat sila ay bumaling sa nag-iisang babae na nagsisilbing pinuno nila, ngunit bago pa ito makapagsalita, nagtama ang paningin nila ng ating bida. Sinipat siyang mabuti ng ating bayani. Agad niyang napansin ang hindi pangkaraniwang malaking pana na buhat-buhat nito, imbes na ang pambaguhang sandata. Sa talas ng mata niya, nahulaan niyang may espesyal na kakayahan ang babae, isang sikretong alas na hindi basta-basta nakukuha. Na-curious ng husto ang dalaga sa maitim na aura at pamatay na porma ng lalaki kaya agad itong lumapit. Inalok niya itong sumali sa grupo nila dahil siguradong magiging patabalang siya sa lupa kung magsosolo siyang lalabas. Idinahilan pa nitong kahit papaano ay may ideya na sila kung gaano kahayop ang mga kalaban dahil sa palpak nilang unang sabak. Pasikretong napangisi ang bida. Ang tanging maipagmamalaki lang ng mga iyaking ito ay kung paano sila pinatay kanina, pang-iinsulto niya sa isip. Malamig ngunit formal siyang humindi. Wala raw siyang balak madinyaya ng iba, kaya mas pipiliin niyang manggaso ng mag-isa. Naiwang nakanganga ang dalaga. Umusok naman ang ilong ng mga lalaki sa grupo habang nagpapalitan ng bulong tungkol sa kayabangan ng bida. Hindi nila lubos maisip kung saan kinukuha ng lalaking ito ang apog na mag-solo, lalo at silang 4 nga ay pinulbos ng nag-iisang pangkaraniwang nilalang. Kahit inis ang mga kasama niya, malakas ang kutob ng babaeng hindi basta-basta ang lalaking kaharap nila. Sa sobrang kuryosidad, pasikreto niyang binuksan ang profile nito. Halos lumuwa ang mga mata niya nang makita ang pangalan nito Shadow. Napangisi siya dahil medyo corny at pamisteryoso ang alias, pero hindi mabura sa isip niya ang kakaibang takot na naramdaman niya. Humarap siya sa mga kasamahan at pasikretong inutos na buntutan ang lalaki. Naniniwala siyang may gintong impormasyon itong nadiskubre at gusto lang solohin ang mga pabuya. Sa isang makapanindig balahibong ngisi, sinabi niyang gustong-gusto niyang mapanood kung paano ito lalaban o kung paano ito lalamunin ng buhay. Habang relax na naglalakad ang ating bayani papalabas ng bayan ng Shell, tahimik na gumapang sa likuran niya ang grupo ng babaeng blonde. Nagtago sila sa likod ng mga puno, matanglawin sa bawat galaw niya. Bakas, ang napasubo sa impyernong ito.
Pero dahil bihasa na sa online games, mabilis siyang nakabuo ng sariling grupo para salubungin ang mabibigat na pagsubok. Sa unahan. Ngunit sa kabila ng kanyang galing, nabigla pa rin siya sa tindi ng parusa ng mundong ito. Yung unang nilalang na sumalubong sa kanila paglabas ng safe zone ay walang awang nagpabagsak sa grupo. Isa itong matinding sampal ng realidad. Naisip niyang, masyadong overpowered ang halimaw na yon para sa mga nasa level 1 pa lang. Sa kabilang banda, panay ang bulungan ng dalawang lalaki sa party niya. Habang pinag-uusapan siya, napansin agad ng kasama nilang assassin ang agwat ng lakas nila habang pangkaraniwang patalim lang ang hawak nito, ang bida ay may sukbit na maikling espada na nakakakilabot ang presensya. Idagdag pa rito na malayong mas mabilis gumalaw ang bida. Kumpara sa kanya, at halatang hindi basic gear ang mga suot nito dahil mukhang eksklusibo ang disenyo na nag-uumapaw sa kapangyarihan. Lihim na napaisip ang blonde na babae at nakumbinsing isang ang halimaw ang lalaking ito. Kaya naman, buo ang pasya niyang. Buntutan siya para makasungkit ng impormasyong pakikinabangan ng buong tropa. Ngunit bago pa man siya makakumpas sa mga kasama na umabante, biglang tumigil at lumingon ang bida. Parang naging yelo ang babae sa kaba. Mabilis na kumabog ang dibdib niya, bistado kaya. Siya. Hindi pa man siya nakakabawi, nagcast ang lalaki ng latent image. Nilamon ng itim na usok ang katawan nito, at sa isang iglap, nawala itong parang bula. Naiwang nakanganga ang buong party, gulong-gulo sa nasaksihang mahika. Ang assassin ang pinakaunang nakabawi. Sa pagkabigla, hula niya, nagtago ang bida gamit ang isang stealth skill na karaniwan sa uri nila, pero kahit siya, napilitang. Amining ibang klase at mas mataas ang antas ng ginamit ng lalaki kumpara sa alam niya, naisip tuloy ng nanginginig na blonde na. Delikado na kung ipipilit pa nilang sumunod. Inaya na lang niyang umuwi sila sa bayan para magpalakas at humanap ng mas ligtas na paraan para mag-level up. Iginiit niya na halos pagpapakamatay ang lumabas sa safe zone, lalo pat kalahati na lang ng buhay nila ang natitira matapos silang matigok noong una. Tumango ang mga lalaki at umasang baka may mga sikretong pabuya. Gaya ng kaba ng yaman o mga karakter doon na pwedeng magbigay ng tips, umaasa silang may iba pang pwedeng gawin para mag-farm ng X, na hindi kailangang isugal ang kanilang mga buhay. Samantala, ipinakita ng game interface ang detalye sa ginamit ng bida. Ang kakayahang latent image ay kayang itago ang buong presensya ng player, para hindi siya maamoy ng kahit anong kalaban o kakampi. At habang nasa ganoong estado, lalong bibigat ang damage ng una niyang atake kapag lumabas siya mula sa dilim. Higit pa rito, dahil sa stealth mastery, ay dumoble ang oras ng pagiging invisible niya habang tumaas din ng isang antas ang kanyang stealth rank. Napangiti na lang ang bida sa lakas ng kapangyarihan ng kanyang shadow class. Di gaya ng mga baguhang assassin na madali pang mahuli sa level 1, ang kanyang eksklusibong galawan ay nagbibigay ng perpektong pagtatago, kaya namang walang sino man sa paligid ang makakapansin sa kanya sa simula pa lang ng laro. Palayo sa grupo ng blonde, tuluyan na niyang binura sa isip ang mga ito, at tinignan ng may halong pagmamaliit, mga mahihina lang kasi sila para sa kanya. Batid niya rin na walang shortcut para lumakas sa pagtambay sa loob ng bayan. Gawa-gawa lang ang kaligtasang iyon upang paasahin ang mga mahihinang uuwi lang bilang pagkain ng mga halimaw. Kaya namang hindi siya nagpatinag. Tuloy-tuloy lang ang hakbang niya bago tuluyang lumitaw mula sa pagkakabura. Nadiskubre niya rin na kahit mabilis itong mawala, sabay na tumatakbo ang cooldown nito paggamit, ibig sabihin ay kaya niyang magtago ulit pagkalipas lang ng ilang sandali. Biglang umilaw ang holographic menu para ipakita ang kanyang stats. Ang pangalan niyang Shadow at ang uri niyang Shadow ang pinakamatingkad sa screen. Para sa isang level 1, meron siyang 100 taong buhay na hindi pwedeng ipagpalit at 0 naman sa exchangeable life. Ipinakita rin ang kanyang base stats. Tig 10 puntos at may plus 3 ang strength at constitution niya. Ngunit pumalo sa 8 ang nadagdag sa 10 puntos ng agility niya, habang may plus 5 sa 10 puntos ng kanyang spirit. Standard para sa lahat ng newbie na magsimula sa 10 puntos, pero ang mga dagdag ay nakadepende sa klase ng karakter mo. Naalala niya na noong isa pa siyang mandirigma, 3 puntos lang ang nakuha niya pareho sa physical damage at tibay ng katawan. Pero ibang klase talaga ngayon dahil bukod sa may dagdag ang lahat ng stats niya mula sa shadow class, malaking bentahe rin ang hinakot niyang 8 puntos sa bilis. May sumulpot pang karagdagang prompt na nagsasabing may libre siyang 5 puntos para ipamahagi. Nagmuni-muni muna siya para timbangin ang kanyang mga pagpipilian. Karaniwan kasing ibinubuhos ng mga tao ito sa lakas at mahika para makabawas ng malaki sa simula pa lang, ngunit isa itong napakalaking pagkakamali para sa bida. Dahil kung isang hampas lang ng kalaban ay tigok ka na, baliwala ang nag-uumapaw na damage. Kung saksakan ka naman ng bagal, buo na ang isip niya, ibinuhos niya ang lahat ng 5 puntos sa agility para humataw ito patungo sa kabuuang 13 puntos.
Nang kumpirmahin ng game system ang inilagay niya, napangiti na lang ang bida. Naniniwala kasi siyang ang pagiging maliksi ang pambato para mabuhay sa umpisa ng laban. Walang kwenta ang matataas na stats sa lakas o sa lamang ka kung mabilis ka namang mamatay. Kaya sa pamamagitan ng pagiging sobrang bilis, magagawa niyang patumbahin ang kahit sino ng hindi nadadaplisan. Habang pinalalalim niya ang paglalakbay, may nahagip ang kanyang matalas na pandinig na tila paos at mabigat na yabag. Napahinto siya, at parang lawing pinasadahan ng tingin ang madilim na daan sa unahan. Doon sa mga anino, isang nakakasuyang halimaw ang nakaabang. Isa itong level 1 crawler, isang basic na kalaban sa laro. Nakakasuka ang tabingi nitong hugis, at ang ingay nito na bumabasag sa katahimikan ng gubat, ngunit para sa ating bida, wala itong epekto. Agad, anyang nakilala kung ano ito. Ito rin ang salarin na bumasag sa party noong blonde kanina. Bakas pa sa kaliskis nito ang malalim na sugat mula sa palpak nilang. Pagsugod, mga latay ng kawalan ng pag-asa. Pagsinghot ng crawler sa amoy ng bida, umungol ito ng malakas at mabilis na inatake ang ating lalaki. Walang takot na sinalubong ng bida ang panganib. Suwabing-suwabe siyang umiwas na tila namamasyal lang, napakapulido at kalkulado ng bawat hakbang. Kasabay ng kanyang mabilis na pag-ilag, ibinunyag niyang uhaw na uhaw sa life force ang mga nilalang nakaharap niya. Oras na makadisgrasya sila, sisipsipin nila ang mismong habambuhay mo para gawing pampalakas at pang-level up. Baka sa mga taga ng halimaw kung paano nakipagpatayan ang tropa ng babaeng blonde, pero sa huli, pinahaba lang nila ang sarili nilang kalbaryo. Isang kalmado, pero mabilis na bunot ng dagger, at biglang nagbago ang ihip ng hangin. Binalot siya ng itim na usok habang ang kanyang mga mata ay umilaw ng malatigreng pula. Ginamit niya agad ang kanyang afterimage. Wala pang isang segundo, burado na siya sa paningin ng kalaban. Nagkukumahog na naghanap ang halimaw kung saan napunta ang biktima nito. Lingid sa kaalaman nito, nakaposisyon na sa ere ang bida para sa isang pasabog na atake. Sabay ng pagbagsak niya ang paglitaw ng kanyang figura, kasunod ang isang malupit at nakakamatay na taga mula sa kanyang sandata. Ito ang pamatay niyang invisibility breaking strike, isang galawan kung saan ginagamit ang momentum ng afterimage para mag-iwan ng matinding pinsala. Rumehistro agad sa system ang solidong hit kasabay ng isang nakakakilabot na ungol. Ang damage? Isang halimaw na 174 na points. Sumadsad sa lupa ang level 1 na nilalang at sumabog bilang liwanag, nag-iwan ng 10 experience points para sa bida. Maging ang bida ay saglit na napanganga sa resulta. Alam niyang masakit ang atake niya, pero hindi umabot sa isip niyang ganito ito kalala. Nilinaw ng system na ang shadow attack skill ang nagdala ng laban. Basta tumira siya ng patago, automatikong doble ang bawas sa buhay ng kalaban. Para siyang naging isang ganap na mamamatay tao. Sa pagtuklas niya sa tunay na bagsik ng kanyang kapangyarihan, biglang nag-flashback sa isip niya ang mapait niyang nakaraan. Sariwa pa sa kanya ang pagiging kawawang warrior dati, kung saan ang pinakamalakas niyang palo ay pumapalo lang sa halos 40 damage. Noong una, halos magbuwis siya ng buhay, at maligo sa sariling dugo, para lang makapagpabagsak ng isang halimaw. Ginawa niya ang lahat ng iyon para lang maprotektahan ang kapatid niya. Ibinigay niya ang lahat ng loots at items sa kanyang kapatid kapalit ng sarili niyang pag-unlad, kaya naiwan siyang basurahan ng stats. Subalit tapos na ang panahong yon. Ang laban niya ngayon ay para na sa sarili niya, at heto ang ebidensya, nag-pop up agad ang sandamakmak na premyo mula sa system. 3 araw na naipapasang life force. At isang pambihirang 54 na taon at 155 araw na personal na buhay. Piniga niya ang natitirang enerhiya ng kalaban at ninamnam ang mainit na kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga ugat. At oo, may mas malupit pang paparating. Gumitaw ang isang mensahe para sa Authority of Judgment. Jackpot! Nakuha niya ang Infinite Evolution Talent, isang sobrang bihira at nakakasindak na kakayahan. Dahil dito, tuwing pumapatay siya ng walang katuwang, nakakakuha siya ng evolution points na ginagamit pampalakas ng mga skills niya. Dagdag pa dito, may libreng 5 points siya araw-araw. At ang malala, baka maging 100% pa ang drop rate kapag sumolo siya sa isang boss fight. May hawak siyang 5 evolution points sa kasalukuyan. Habang binabasa ang mechanics nito, may napakagandang plano na nabuo sa utak niya. Kaya nitong palakasin ang mga gamit na niyang abilities. Sa dati niyang buhay, isa itong malaking kalokohan na hindi kailanman mangyayari. Mapadamit man yan o spellbook, wala ring kwenta kahit gaano pa ka-rare ang malot mo sa laban. Nakalak palagi ang mga ito sa kung ano ang unang level nila, yan ang rule ng mundo. Pero binasag ng Infinite Evolution ang mismong sistema ng laro. Winasak nito ang lahat ng limitasyon. Sa tindi ng pwede nitong gawin, gustong-gusto na agad niyang pag-eksperimentuhan ang skill. Sa sobrang gigil niyang matest ito, agad siyang pumili ng papalawigin, ang backstab at ang mismong shadow class niya. Pindot ng kumpirmasyon, agad siyang inabisuhan na nabawasan siya ng 4 na points at swak na umangat ang antas ng kanyang mga kakayahan. Unang nag-level up ang shadow class at naging bronze tier ito. Ang mga nadagdag na epekto, nakakapanginig ng laman.
Pwede siyang magtago sa anino mula 12 hanggang 16 na segundo na parang multo, habang malayang nananaga ng hindi nagpapakita. Bukod pa riyan, pumalo sa 80 mula sa dating 60 ang ambush attack power niya, at bumilis pa ang cooldown 26 na segundo na lang mula sa 28. Umayos din ang pipitsuging backstab skill niya. Umaakyat na sa 15% ang dagdag na sakit kapag tumira siya ng nakatago o patalikod, kumpara sa 10% bawas lang noon. Sa pag-analyze niya ng bagong buffs, nanlaki ang mata niya, pwede na siyang magtagal ng 16 na segundo sa pagiging anino. Idagdag pa dyan ang mastery boost, pumapalo na ng 32 segundo ang stealth niya. Sa madaling salita, pwede na siyang maging permanenteng multo sa laban. Tumakbo sa isip niya na kung ganito na siya kalakas noon pa, baka literal na inisang tagalang niya ang kahit sinong lurker na humarang sa kanya. Nabigla siya ng may umepal na boses. Isang mayabang na nilalang ang minaliit siya, ginagawang katatawanan ang itsura niyang mahina daw para lumaban mag-isa. Pagbaling niya ng tingin, may nakita siyang magkapareha. Isang maskuladong lalaki na feeling bida ang nagpapabida sa kasama nitong babae. Gangsi ang tawag ng babae sa lalaki, habang grabe itong mambola, ipinagmamayabang na kayang pulbusin ng dambuhalang katawan nito ang kahit 10 kalaban sa isang bagsakan. Nagbuhat naman ng sariling bangko si Gangsi at nangakong. Biglang may gumapang na anino sa itaas. Pagtingala niya sa punong sinasandalan nila, isang higanteng gagamba pala ang tahimik na naglaway, nakaabang at handa ng pumatay. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay si Gangsi sa bingit ng kamatayan. Nakuha pa nitong yayain ang bida na sumama sa grupo niya, nagyayabang na kaya raw nitong magbigay ng proteksyon. Pero mabilis pa sa 4:00 ang naging reaksyon ng bida. Kilalang kilala niya ang halimaw sa itaas, isa itong mapanganib na nurse. Kagyat niyang ginamit ang kanyang after-image skill, tuluyang naglaho na parang bula sa gitna ng kadiliman. Napahiyaw na lang sa sobrang takot ang babae, habang panginginig na nakaturo sa itaas. Sa mismong pwesto kung saan siya naroon kani-kanina lang, buong yabang na napailing si Gangsi, habang nakapaskil ang isang nakakainsultong ngisi sa mukha. Akala yata ng loko ay nagtatakbo sa takot ang duwag na iyon papalayo sa kanya, ngunit mabilis na naputol ang kanyang kahambugan nang biglang sumunggab sa kanila ang isang higanteng gagamba bago pa man siya makaporma. May bitbit pa itong isa pang gagamba na medyo maliit. Huli na ang lahat para makaiwas pa, walang habas silang nilapa at pinulbos ng mga halimaw sa loob lamang ng isang kisap mata. Mabilis na nilabas ng system ang impormasyon ng kalaban, isang level 1 na bronze rank boss na kilala bilang Nurse Spider, kasama ang alagad nitong. Isang ordinaryong level 1 na batang gagamba. Hindi kalayuan, nanatiling nagkukubli sa anino ang ating bida, habang tahimik na pinapanood ang brutal na eksena. Nakakapangilabot ang stat ng Nurse Spider. Sa taglay nitong 1,600 health points, imposibleng matumba ito ng isang ordinaryong newbie. Dagdag pa sa pasakit ang kakayahan nitong mag-summon ng sangkaterbang alagad. Subalit, imbes na matakot, nakita niya ito bilang pinakamagandang tsansa para testingin ang kanyang mga bagong abilidad. Matapang niyang dinaluhong ang boss, sabay bitaw ng isang malupit na tira na sinadyang putulin ang kanyang invisibility para magbigay ng sandamakmak na damage multiplier. Bumaon ng malalim ang kanyang patalim, dahilan para mapadaing at umatras ang halimaw habang bumubulwak ang dugo mula sa sugat nito. Sa sobrang galit, mabilis na gumanti ng napakalakas na hataw ang dambuhala. Liksing umiwas ang bida sa pamamagitan ng pag-slide sa pagitan ng mga galamay nito, bago pa man ito makabawi, pinagana niya agad ang after-image at muling sumanib sa kadiliman. Lumitaw sa hangin ang system alert, 338 pinsala ang tumama sa boss. Napakalaki ng bawas na iyon, pero hindi pa sapat para patayin ang halimaw. Sumunod na nag-pop up ang 9 na damage na natamo niya, isang simpleng daplis dahil sa pagiging maliksi niya. Sa nipis ng kanyang buhay ngayon, siguradong tepok siya kapag nakipagsabayan siya ng harapan. Gayunpaman, tila nagdiwang ang isip niya dahil sa napakabagsik na resulta ng in-upgrade niyang tira. Isipin mo, makabura ka ng lagpas 300 damage sa iisang atake, sino ba namang hindi gaganahan? Sa kabilang banda, tuluyan nang nagwala ang boss sa sobrang pikon dahil hindi nito makita ang umaatake dito, kaya walang habas nitong winasak ang kapaligiran para lang makaganti. Mula sa anino, kalmadong nag-oobserba ang ating bida, alam niyang may taglay na talino ang mga ganitong kalaban. Madali silang makabasa ng galaw para lumaban. Nagsisimula pa lang ang tunay na bakbakan, at sabik na sabik siyang sukatin ang buong potensyal ng kanyang lumakas na karakter. Napansin niyang pikit matang bumabanat sa bawat sulok ang boss, kaya naman isang malaking katangahan kung lalapit pa siya para umatake. Nakabantay rin ng maigi ang batang gagamba, kaya ikis na ang direktang pagsugod, kailangan niyang umisip ng mas tuso at bagong taktika. Akmang aatras at gagamit na sana ng sapot ang dambuhala, nang biglang may pumuslit na matulis na bato. Sapul ito mismo sa tiyan at gumawa ng isang malalim na butas. Ayon sa system log, tumama ang 200 at 99 na pinsala mula sa pagbatong iyon. Ginamit talaga ng ating bida ang utak niya. Sinamantala niya ang patong-patong na bonus mula sa pagputol ng invisibility at sa mga nag-level up na skills.
Tutal, binibilang naman ng laro na valid attack ang mismong pagbato. Kaya katumbas din ng isang malapitan at matinding saksak ang bawat batong lumilipad mula sa kanya. Agad-agad siyang pumukol ng isa pa, kumpiyansang-kumpiyansa na kapag umikot na ang cooldown ng after image, magagawa niya uli ang nakakabwisit na taktikang ito. Rehistrado uli sa system ang panibagong atake, 279 na pinsala ang nabawas. Walang humpay niyang inabuso ang ganitong galawan hanggang sa tuluyang malugmok ang boss. Ilang sandali pa, isang nakakayanig na server announcement ang umalingaw-ngaw sa buong Shelltown. Biglang nagbago ang mga leaderboards. Ibinandera ng laro na matagumpay na napatay ng isang manlalaro na alias Shadow ang mapanganib na bronze rank boss, at siya rin ang naging pinakaunang tao na nakatapak sa level 2. Naka-broadcast ang pangalan niya sa lahat ng manlalaro, senyales ng pagbubukas ng Shelltown ranking system. Napatulala at nalaglag ang panga ng lahat. Sariwa pa sa alaala nila kung paano sila kinatay at pinagpapaslang ng nasabing gagamba ng ilang beses, kaya sobrang hirap lunukin na nasolo ito ng iisang tao lang. Parang apoy na kumalat ang balita, at atat na atat ang lahat na makilala kung sino ang napakalakas na Shadow na ito. May mga humiyaw na cheater daw ito, habang ang karamihan ay nanigas na lang sa pagkamangha habang nakatitig sa kaisa-isang pangalan na nakaukit sa leaderboard. Kabilang sa mga natulala ay yung blonde na babaeng nakasagupa nila kamakailan. Sumabog yata ang utak niya kakaisip kung paanong napuruhan at nasolo ng isang level 1 na baguhan ang ganoong kalakas na boss. Sila nga ay gumagapang na sa hirap laban sa mga simpleng mobs, tapos ang mokong na ito ay nakapagpatumba ng bronze rank. Pumasok ang pagdududa sa isip niya. Glitch lang kaya ng laro ito? Maging ang mismong si Gangshi at ang tropa niyang namatay rin sa boss na iyon ay hindi makapaniwala sa nakita nila. Paanong tatalunin ng isang tao ang ganong kahiganteng dambuhala, gayong sandamakmak ang maliliit na alagad nito na umaatake? Maya-maya, parang may bombang sumabog sa utak ng dalaga. Bigla niyang naalala ang nakahood na lalaking inisnab nila kanina. Siya kaya mismo ang maalamat na Shadow? Sa kabilang dako, tuwang-tuwang binabasa ng bida ang mga bagong notifikasyon na pumupuri sa matagumpay niyang laban. Humakot siya ng 3 experience points, tuluyang umakyat sa level 2, at biniyayaan pa ng 2 evolution points. Bukod diyan, opisyal na niyang nabuksan ang ranking system ng buong bayan, at nadagdagan pa siya ng isang napakahalagang reputation point. Ramdam ng buong komunidad ang kanyang angas ngayon. Habang naglalaho na parang alikabok ang bangkay ng dambuhalang gagamba, nakita niyang nagkanya-kanyang takas ang mga natirang alagad nito. Medyo nang hinayang pa siya ng bahagya, dahil nakatakas ang mga mobs na iyon, nasayang ang mga extrang experience na sana'y makukuha niya. Napawilang ito nang lumabas ang listahan ng mga epic na nakuha niya. Transferable Life Days, isang napakabihirang bronze rank skill book na tinatawag na Hand of Avarice, at may kasama pang Dagger of Corrosion. Isang bronze rank na patalim na handang mag-boost ng kanyang atake ng 35 points at magpapabilis sa kanya ng dagdag na 4 na points. May bonus pa siyang 2 evolution points ulit. Dahil umagaw talaga sa atensyon niya ang Hand of Avarice, agad niyang binasa ang nilalaman nito. Mabilis namang ipinakita ng laro ang detalye. Eksklusibo lang ang abilidad na ito para sa mga assassin, binibigyan ka nito ng 20% tsansa na makapagnakaw ng mas maraming kayamanan mula sa mga napatay na halimaw. Requirement? Level 1 lang ay sapat na. Nanlaki ang mga mata niya sa sobrang swerteng dumapo sa kanya. Imposibleng isipin na ang isang bronze rank boss pa lang ay mamimigay ng ganitong kabaliw na skill book. Sobrang laking tulong nito para mabilis siyang makapag-farm ng mga equipment. Biglang nag-flashback sa isip niya ang isang sikat na player dati na kilala bilang God of Sin. Basura man ang galawan sa labanan ng manlalarong iyon, naging pamosong alamat pa rin siya dahil sa tulong mismo ng Hand of Avarice. Umabot ang kapangyarihan nito hanggang sa puntong. Isipin mo, sa sobrang daming pera ng lalaking ito, may bitbit pa siyang personal na bantay. Sa gitna nito, isang nakakabaliw na plano ang biglang sumagi sa utak ng ating bida. Tutal nag-aalok ng 20% tsansa ang Hand of Greed. Anong mangyayari kung ihahalo niya ang puwersa nito sa kanyang natatanging evolution talent? Kapag nagkataon, hindi lang tataas ang porsyento ng tagumpay niya, kundi aapaw rin ang mga makukuha niyang premyo. Halos tumalon ang puso niya sa matinding pananabik dahil sa naisip na ito. Samantala, bumalik ang kwento sa labas ng laro kung saan dagsaan na ang mga mag-aral papasok sa campus. Kabilang sa umpukan na ito ang nakababatang kapatid ng ating bida, kasabay ang matalik nitong kaibigan. Habang bumabaybay sa pasilyo, panay ang pilit ng kaibigan niya na kontakin na ang kanyang kuya para mag-sorry. Ipinaalala pa nito ang ginawa nilang pagtakas sa isang napaka-importanteng pagsusulit kahapon, para lamang patagong i-cheer ang idolo nilang si Song Fei, kaya tiyak na nag-aapoy sa galit ang kapatid niya ngayon. Subalit, nagbingi-bingihan lang ang dalaga sa mga paalalang ito. Sa isip niya, malinis ang konsensya niya at hinding-hindi siya hihingi ng dispensa. Pakiramdam pa nga niya, ang pakikialam ng kapatid niya ang naging dahilan kaya nakaligtaan nila ang pagdating ni Song Fei. Para sa dalaga, ang mismong kuya niya ang dapat lumuhod at magmakaawa sa kanya.
Pilit namang pinapakalma ng kaibigan ang sitwasyon, sabay sabing grabe naman ang pagmamahal at pag-aaruga na ibinibigay ng kapatid niya. Nangarap pa nga ang kaibigan na sana ay magkaroon din siya ng ganoon ka-sweet na kuya, ngunit inirapan lang siya ng kapatid ng ating bida at pinagsabihang itikom na lang ang bibig nito. Sumabog ang inis ng dalaga sabay bulyaw na hindi naman sila tunay na magkadugo. Iginiit niya na nag-iisa lang ang kinikilala niyang nakatatandang kapatid, at walang iba iyon kundi ang idolong si Song Fei. Pagpasok nila sa loob ng campus, isang matinding komosyon ang umagaw sa kanilang paningin. Doon sa mismong silid-aralan, nag-uumpukan ang mga kaklase nila sa paligid ng isang upuan. Umaalinganggaw ang takot sa bawat bulungan ng mga mag-aaral. Sa sobrang pagtataka, nakisiksik sila at tumambad sa kanila ang isang nakakikilabot na tanawin ang kaklase nilang si Jiang Wei ay walang malay na nakayuko sa kanyang lamesa. Ang masaklap pa rito, unti-unting nagiging anino ang mismong katawan niya. Balot ng kilabot ang buong kwarto nang sumigaw ang isang umiiyak na babae, nagtatanong kung anong kababalaghan ang nangyayari. Nanginginig na ikinuwento ng isa nilang kasama na nagpaalam lang daw matulog sandali ang biktima, hanggang sa napansin nilang unti-unti na itong binubura ng hangin. Parang apoy na gumapang ang tsismis, at doon nila natuklasang hindi lang ang kaklase nila ang biktima ng sumpang ito. Pagbukas nila ng internet, naglipa na ang mga nagba-viral na video ng kaparehong insidente mula sa bawat sulok ng daigdig. Ayon sa mga ulat, sinumang makatulog ay mistulang nagiging usok o espirito, at blanko ang lahat kung anong dahilan sa likod nito. Dahil dito, isang nakapapalyang sindak ang lumukob sa buong eskwelahan. Habang tarantang nagdial ang isang kaklase para kontakin ang kanyang pamilya, kinalampag din niya ang kapatid ng ating bida na tawagan kaagad ang kuya nito para balaan. Ngunit dahil kinain na ng matinding taas noo at inis, nanigas sa pagmamatigas ang dalaga, umalingaunggaw ang boses niya nang isigaw nitong mas gugustuhin pa niyang maputol ang linya kaysa kausapin ang kanyang kapatid. Dinagdagan pa niya ng maaanghang na salita, sinabing nandidiri siya rito, at mas magiging tahimik ang buhay niya kung tuluyan na itong mawawala sa mundo. Balik tayo sa loob ng virtual na dimensyon, kung saan inilabas ng laro ang abiso para sa pag-angat ng Hand of Greed. Mula sa pagiging mumurahing tanso, umilaw ito at umakyat sa pinakamataas na antas ng ginto. Sa pagkakataong ito, ang tsansang humakot ng mga bihirang gamit ay lumundag mula 20 papuntang 70%. Kasunod nito ay ang muling pag-ilaw ng isa na namang mensahe mula sa system. Opisyal nang napasakamay ng ating pangunahing tauhan ang buong puwersa ng Hand of Greed, sabay hakot ng 2 ekstrang puntos para sa pagpapalakas, at nadagdagan pa ng 46 na araw na pwedeng ipasang buhay. Halos lumuwa ang mata niya sa tindi ng swerteng dumapo sa kanya. Bukod sa mga libreng puntos, kaisa-isang hakbang na lang ang hinihingi para muling mapatibay ang kapangyarihan ng kanyang kasanayan. Oras na makabuo siya ng 3 puntos, maaari na niyang isagad sa pinakadulo ang lakas nito na magsisiguro ng 100% tsansa na makapanlimas ng kayamanan. Sa imahinasyon pa lang, tila gusto nang kumawala ng puso niya sa dibdib. Ang pagbulusok ng kanyang antas ay higit pa sa inaasahan niyang bilis. Agad niyang binuhay ang kanyang ilusyong abilidad at parang kidlat na lumamon sa kanya ang anino. Gulo-gulo ang isipan niya, pero sigurado siyang sa mga sandaling ito, umabot na sa buong kalupaan ang balita tungkol sa sumpa. Mga inosenteng pumipikit at hindi na kailanman nagmumulat ng mata. Ilang saglit lang mula ngayon, babaha ng milyon-milyong manlalaro sa server na ito, kaya kailangan niyang hakbangan silang lahat. Ang pinakapangunahing misyon niya, humakot ng mga nakakabaliw na armas bago pa dumating ang kompetisyon. Eksakto namang tumunog ang abiso na matagumpay na niyang nasuot ang corroded dagger. Isang tansong patalim ang gamit niya ngayon, na bumuhat ng 34 na dagdag lakas at 4 na patong sa kanyang bilis. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi niya. Konting-konti na lang at matutuklasan din ng sangkatauhan na ang mga kapangyarihan at sandata rito ay kayang ilabas sa pisikal na realidad. Oras na pumutok ang balitang ito, asahan na ang madugong giyera. Bumalik sa alaala niya ang mahigpit na panuntunan bago mailabas ang mga gamit. Dapat siyang tumungtong sa 10 antas at makapangalap ng sapat na ipapasang buhay. Nang sulyapan niya ang kanyang profile, bigla siyang natauhan na walang mangyayari kung puro basurang halimaw lang ang papatayin niya. Uusad na parang pagong ang pag-asenso niya rito. Para mabilis na pumalo ang kanyang level, wala siyang ibang choice kundi manalasa ng mga higanteng boss. Habang nag-iisip, isang matinding kalampag ng patayan ang bumasag sa katahimikan mula sa kabilang kakahuyan. Hinabol niya ang pinanggagalingan ng gulo hanggang sa sumilip siya mula sa tuktok ng bangin. Sa ibaba, isang pangkat ng mga manlalaro ang nakikipagpatintero sa isang level 1 na runner. Ang tansong halimaw na ito ay walang awang binabambo ang kawawang grupo. Pasimpleng napangiti ang ating bida. Saktong tinatamad na sana siya, tapos heto't may nahulog na grasya mula sa langit. Kumunot ang noo niya nang mamataan ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng bakbakan si Wang Meng. Wala sa hinagap niyang makakasalubong niya ang lalaking ito sa ganitong lugar. Gayunpaman, tila may katotohanan pala ang mga nakakatakot na kwentong barbero patungkol sa kanya.
Kumalat kasi ang usap-usapan na pagtapak pa lang ni Wang Meng sa Forgotten Game of the Gods, agad itong nakapag-ipon ng 6 na kasamahan kung saan lahat sila ay may hawak na pambihirang klase ng propesyon. Sa kalagitnaan ng madugong girian, inilabas ni Wang Meng ang kanyang Sacred Barrier. Isang nakasisilaw na gintong kalasag ang bumalot sa kanya para salagin ang mabibigat na hampas ng kalaban. Walang ingay na nag-oobserba ang ating bida mula sa itaas. Malinaw niyang nakita kung paanong ang sikretong propesyon na Sacred Shield Warrior ay nagdoble ng puwersa nito kumpara sa mga normal na mandirigma na dinagdagan pa ng kakayahang hindi masugatan. Lalo pang uminit ang labanan ng pumwesto sa unahan ang isang salamangkerong may pulang buhok, bumubuo ng isang nakapapasong bolang apoy sa kanyang kamay. Sumabog ang atake sa mismong katawan ng runner, ngunit 70 puntos lang ang nabawas dito. Agad nakilala ng bida natin ang abilidad na iyon, wala ng iba, isa itong Prophet Mage. Ang bihirang klaseng ito ay may kakayahang pag-ibayuhin ang pinsala ng mahika ng 2 beses, kalakip ang natatanging prophetic fireball. Sumunod namang tinitigan ng ating bida ang pumapanang kasamahan at ang tagapagpagaling ng pangkat. Ang asintadong lalaking may bitbit na mahabang pana ay walang kwedang isang eagle-eyed archer, isang klase na umaani ng dobleng bilis at lakas kaysa sa mga pangkaraniwang namamana. Kayang-kaya nitong magpaulan ng patalim mula sa malayo ng walang patid. Samantala, ang manggagamot naman nilang tinatawag na Oracle Priest ay nagtataglay ng nakabibilib na dobleng epekto ng pagpuno ng buhay, at sinisimulan ang laro bitbit ang napakalakas na. Isang malupit na group healing skill ang pinakawalan. Kaso, kahit pinaulanan na ng pana at mahika ang kalaban, parang kidlat sa bilis ang runner kaya balewala lahat ng atake. Manilang sa halimaw na iwasan ang bawat tira. Lalo pang umalat ang sitwasyon nang salubungin si Wang Meng ng isang napakalakas na asinta mula sa kalaban. Basag ang kanyang Sacred Barrier, at tumilapon siya ng malayo. Nagpupuyos naman sa galit ang archer nila habang pinapanood na nagkukumahog siyang makatayo. Walang panama ang mga ranged attack sa sobrang liksi ng target. Mabuti na lang at na-heal siya ng kanilang Oracle Priest, kaya hindi nawalan ng pag-asa ang matapang na si Wang Meng. Tiwala siyang mapapatumba nila ito kung susundin lang ang diskarte, siya ang magiging pader, babanat ang mga kasama, at aalalay ang healer sa likod. Lihim namang natatawa ang ating bida mula sa kanyang tagong pwesto dahil sa labis na kumpiyansa ng lalaki. Maganda pakinggan ang plano, pero malayo ito sa realidad ng madugong labanan. Kapag pinatagal pa kasi nila ang labanan, siguradong may ibang halimaw na makakapansin at susugod sa kanila. Hindi nga nagkamali ang bida natin dahil biglang may mga gumagapang na itim na anino sa paligid. Tumalim ang tingin niya nang makilala ang bagong kalaban, ang mga nakakadiring Contaminator. Kahit na nasa common category lang ang mga level 2 na halimaw na to, sanay sila sa malayuang atake, at napapalibutan ng makapal na putik ang kanilang katawan. Kumunot ang noo ng leader nang mapansin ang bagong banta. Tarakbo naman ang isa sa mga kasamahan niya para ipaalam agad ang paparating na peligro. Tinaga ng malaking espada ang isang Contaminator, pero nakakagulat dahil walang epekto ang tira. Biruin mo, 33 points lang ang nabawas sa buhay nito. Mas lalong na-curious ang ating nanonood na bida. Ngayon lang kasi siya nakasaksi ng mga miyembrong mayroong pambihirang hidden profession. Kaso, inutil pa rin ang mga astig nilang skill laban sa mga putik na to. Pag-atake ng Contaminator, nagpakawala ito ng nakakasukang malapot na likido. Parang naging mga estatwa ang mga tinamaan nito. Umalingasaw ang nakakamatay na amoy, kaya napaatras ang grupo sa matinding pandidiri. Bumagsak sa 0 ang movement speed nila dahil sa paralysis effect. Sa kabilang banda, napasigaw na lang ng saklolo ang mage nilang may pulang buhok nang habulin siya ng isa pang putik na halimaw. Hindi na pinalampas ng ating bida ang pagkakataon para gumalaw. Walang kahirap-hirap siyang nawala na parang bula mula sa kanyang pinagtataguan. Pagkurap ng mata nila, tumilapon ang ulo ng kalaban pagkatapos ng isang malupit na taga, natulala si Wang Meng at ang buong tropa dahil sa bilis ng pangyayari. Biruin mo, na one-hit delete ang isang makunat na Contaminator. Naging mga items na lang ang katawan nito. Nalilitong nagtanong ang mage kung sino ang kanilang savior. Nang makalaya mula sa trap, bagsak pa nga pa rin ang mga swordsman sa nasaksihan. Dati kasi, kahit level 1 na tracker type na halimaw ay aabutin pa ng 10 segundong pambubugbog bago tuluyang bumagsak. Pero etong level 2 na kalaban, insta-kill agad? Habang pinoproseso pa nila ito, isa na namang halimaw ang bumulagta sa iisang atake lang. Iba ang nagawang pinsala ng tira na yon. Umabot sa 441 points ang nabawas. Kinakabahang lumingon ang isa nilang kasama kay Lizzie para magtanong. Inalam niya kung namukhaan ba ng mage ang nagligtas sa kanila, pero napailing na lang ito. Agad namang pinakalma ni Wang Meng ang sarili para pamunuan uli ang grupo. Hindi man nila alam kung sino ang umaalalay sa kanila ngayon, kailangan nilang bumalik sa focus para tapusin ang tapatan. Habang nagkakagulo sila, chill lang na nakatambay ang ating bida sa isang sanga ng puno sa likod mismo ng leader ng grupo. Nang muli nilang pagtuunan ang totoong boss, na-realize ni Wang Meng na ang halimaw na runner na lang ang nag-iisang problema nila ngayon.
Sa itaas ng puno, may lumabas na system window sa harap ng bida na nagsasabing 2 level 2 contaminator ang matagumpay niyang napatumba. Ang reward? 40 experience points at isang napakahalagang evolution point. May bonus pa itong isang bagong skill book mula sa system. Isang standard level na galawang assassin, ang Poison Dart. Nadagdagan pa ang reward ng 8 araw na transferable life para sa kanya. Sinuri niyang mabuti ang bago niyang kakayahan. Maganda itong gamitin sa malayuan at tuloy-tuloy din ang ibibigay na damage nito sa kalaban. Halimaw na skill to para sa isang patago kung umatake. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na i-evolve agad ito, dahilan para magbukas ang isang panibagong window. Ipinakita rito na tumalon ang Poison Dart mula normal papuntang silver rank. Mas pinalakas at mas pinaangas din ng system ang mga epekto nito. Abot na ngayon ng atake niya ang target hanggang 14 na metro, at paniguradong babawas ng 120 points agad kapag bumaon ito. Plus, may automatic pa itong lason na unti-unting lalamon sa buhay ng kalaban 50% ng tulo kada segundo na tatagal ng 5 segundo. Hindi man na ipapatong ang lason, sobrang bilis naman ng cooldown nito na 5 segundo lang, at level 2 lang ang requirement para magamit to. Napangiti ng nakakaloko ang ating bida. Gagamitin niya ang skill na ito para i-paralyze ang mga target bago pa man nila malaman kung anong tumama sa kanila. Balik tayo kay Wang Meng na kasalukuyang binubugbog ng runner monster. Sobrang iwan na siya sa lakas at liksi nito, kaya parang naging bangungot ang laban nila. Itinapat niya ang kanyang shield bilang depensa, pero biglang bumaon ang nagtatalimang kuko sa kanyang tagiliran, napakalalim ng sugat dahil sa mismong laman siya tinamaan. Walang habas pang sinundan ito ng halimaw ng isa pang atake. Mas ibinaon nito ang kuko sa kanya at binuhat siya pataas na parang isang manika. Napatili siya sa matinding sakit habang bumagsak ang daladala niyang shield. Namutla naman sa takot ang mga kasama niyang nakasaksi habang pilit siyang ginagamot ng kanilang healer. Sayang lang ang effort dahil hindi gumagana ang magic sa kanya, masyadong malalim ang pagkakatarak ng kuko ng halimaw para tablan siya ng anumang pagpapagaling. Nagsuka ng sariwang dugo si Wang Meng. Iipunin na sana niya ang nalalabing lakas para sabihan ng tropang umatras na, kaso may nangyaring hindi inaasahan. Isang napakabilis na puwersa ang pumunit sa hangin at saktong sumabog sa mismong pagmumukha ng boss. Boom! Instant 845 points ang nabawas dahil sa tindi ng impact. Humiyaw sa sakit at napatilapon patalikod ang malaking kalaban. Nanlaki ang mga mata ng buong grupo nang mapansin nilang tinapyas agad nito ang kalahating buhay ng halimaw. Hindi pa pwedeng huminga ng maluwag dahil may part 2 pa. Grabe ang dugong lumabas sa sugat ng monster, isang matinding hemorrhage na nagpalugmok dito. Maya-maya pa, nangingisay na itong bumagsak. Walang awang binitiwan ng halimaw si Wang Meng, kaya lumagapak ang wasak niyang katawan. Puno ng desperasyon, kinaladkad niya ang sarili papalayo upang makatakas sa tiyak na kamatayan. Sa kabilang banda, paos na umungal ang nilalang, bakas ang naghihingalo nitong estado. Tuloy-tuloy na nauupos ang buhay nito, nawawalan ng 324 na puntos bawat segundo. Hanggang sa tuluyan itong sumadsad sa lupa, talo sa patuloy na epekto ng lason. Kasabay ng pagkalagot ng hininga nito, isang makinang na notification ang bumulaga sa ating bida, na nagpapakita ng pambihirang buod ng labanan. Dahil mahigit 70% ng buhay ng boss ay siya ang umubos, solong napasa kanya ang buong karapatan sa mga premyo. Opisyal na idineklara ng laro ang kanyang tagumpay laban sa isang tanso na antas ng runner boss na nagkaloob sa kanya ng 600 puntos ng karanasan. Umakyat pa siya sa ikatlong antas, kung saan nakatanggap siya ng 2 dagdag na evolution points at may bonus pang 55 araw ng buhay na maaaring ipasa. Balot ng nakakakilabot na presensya sa gitna ng katahimikan, masusing binusisi ng ating bida ang mga gantimpalang nakuha niya sa bakbakan. Labis siyang namangha kung gaano kaperpekto ang kombinasyon ng patuloy na pinsala mula sa kanyang lason at sa kakayahan niyang maging invisible na tila sinadya para sa kanyang propesyon. Isang nakakapangilabot na ideya ang pumasok sa isip niya kung masasaid niya ang potensyal ng kanyang pagtatago, kaya niyang maglaho sa paningin ni Numan ng walang hangganan. At malaya siyang makakapagpaulan ng nakakalasong patalim. Gamit ang ganitong taktika, magiging isang Diyos siyang hindi kayang galawin, lalo na sa mga unang yugto ng laro, tinitiyak na walang kahit isang nilalang ang makakalaban sa kanya. Sa kabilang dako, nanlalaki pa rin ang mga mata ni Wang Meng habang nakatitig sa malamig na bangkay ng dambuhala. Na unti-unting nagiging mga kayamanan sa mismong harapan niya. Dahil masyadong makatotohanan ang kirot mula sa matatalim na kuko ng halimaw, hindi niya mapigilang magduda. Kung pumasok ba talaga siya sa isang virtual na mundo? Subalit nawala ang pagmumuni-muni niya nang biglang maglahong parang bula ang mga kumikinang na premyo. May nagnakaw nito sa mismong harapan niya. Ang walang katulad na bilis ng mahiwagang Aura Reaper ang naging dahilan kung bakit ni anino nito ay hindi na silayan ng lalaki. Kahit iika-ika, pinilit nitong tumayo at magbigay-pugay sa hangin. Wala man akong ideya kung sino ang aming tagapagligtas, taos puso niyang sinabi, pero utang namin sa iyo ang aming buhay.
Isang malamig na tinig ang umalingaw mula sa kadiliman, patuloy na itinatago ang sariling mukha. Mag-ingat ka sa pagtitiwala kahit kanino, seryosong banta niya. Lalo pat nasa loob tayo ng isang pugad ng kamatayan. Agad na sumang-ayon ang lalaki, tinanim sa isip ang pangaral. Klaro, maraming salamat sa iyong paggabay, sagot nito. Aalis na ako upang hindi makaabala sa pagsusuri mo ng iyong mga pabuya. Ako si Wang Meng. Huminga siya ng malalim, kung darating man ang panahon na kakailanganin mo ng kakampi. Bukas ang pinto ko para sa'yo. Sa likuran niya, umuungol sa sakit ang kanyang mga tauhan, ngunit bakas ang matinding kaluwagan sa kanilang dibdib dahil nakatakas sila sa tiyak na kamatayan. Samantala, walang imik ang bida habang tinititigan ang kumikinang na orbe sa kanyang palad, masusing pinaplano ang susunod na yugto ng kanyang laro. Alam niyang ang lalaking ito ay higit pa sa pagiging matapat, sadyang sinusuportahan ito ng mismong grupo ng Desha, na nagpapakita ng hindi matatawarang kayamanan at impluensya nito. Sa puntong iyon, isang matalinong plano ang nabuo sa isip niya. Kailangan niya ng isang mayaman at laging handang parokyano upang idispatcha ang mga natipon niyang armas at materyales na wala ng silbi sa kanya. Nang gamitin niya ang kakayahang kamay ng kasakiman sa mga nakuhang premyo. Isang panibagong mensahe ang umilaw, inaanunsyo ang karagdagang 3 puntos para sa ebolusyon at 55 araw ng haba ng buhay na pwedeng ipamigay. Higit pa sa mga iyon, napanalunan niya rin ang pantalong tanso na tinatawag na Agile Leather Leggings. Lalo siyang nanabik nang ipakita ng system ang mga halimaw nitong katangian. Ang gamit na ito ay magbibigay ng 9 na dagdag sa depensa, 5 puntos na proteksyon sa lahat ng elemento, at babawasan pa ng 15% ang oras ng paghihintay ng kanyang mga skills. Kinakailangan lang ng ikalawang antas upang masuot ito, na matagal na niyang naabot. Pagbukas niya ng kanyang inventaryo, halos malula siya sa dami ng mga nakuha niyang yaman mula sa laban. Umapaw ang kanyang lalagyan ng mga kagamitang panlaban para sa iba't ibang propesyon. Dahil dito, napagtanto niya na sa oras na wala na siyang mapaglagyan. Uuwi siya sa bayan ng Shelltown para ibenta ang mga labis na armas kapalit ng mas maraming araw ng buhay. Habang kumikislap ang tuso at kalkuladong mga mata, batid niya na ang narating niya ngayon ay hindi mapapantayan ng kanyang mga naging achievement sa nakaraang buhay niya. Isang nakakapanindig balahibong ngisi ang sumilay sa kanya, sabay bulong, maghanda ka na, Songge. Papalapit na ang sorpresa ko. Sa ibang panig naman ng mapa, isa pa kasing madugong labanan ang nagaganap. Pilit lumalaban ang isang kawan ng mga manlalaro laban sa sangkaterbang contaminator at mabibilis na halimaw. Dahil sa sobrang dami ng kalaban, isa-isa silang naipit at pinulbos ng walang laban, dahil halos maubos na sila. Isang desperadong kasamahan ang umungal ng malakas. Iligtas nyo na ang sarili nyo. Mamamatay tayong lahat dito. Pero bago pa mangyari iyon, tila naging yelo ang kanilang mga kalamnan nang kainin sila ng matinding kaba. Isang nakakasulasok na higanteng nilalang ang bumagsak sa harapan nila, kung saan ang presensya nito ay tila sumasakal sa kanilang mga lalamunan, wala ni isa man sa kanila ang nakagalaw. Sa isang iglap, pinunit ng dambuhala ang sariling laman at inulan sila ng ulan ng mga matatalim na tinik, parang bala itong tumusok sa mga nakatayong manlalaro. At kumitil sa buhay nilang lahat sa isang kisap mata. Maya-maya pa, sabay-sabay na namulat ang kanilang mga mata sa sentro ng Shelltown. Punong-puno ng galit dahil sa pagkamatay. Nagsimula silang magwala sa inis. May mga nagpaputok ng mura sa hangin, at ang iba ay mariing isinumpa ang malinaw na pandaraya raw ng sistema sa kanila. Ano bang klaseng laro ito? Palaging nagkukumpulan ng mga peste kapag umatake. Ang masaklap pa, marunong umurong kapag naubusan na ng buhay. Leche, parang mga tunay na tao ang utak. Isang kasamahan naman ang naglabas ng pinakamalaking issue. Saan na tayo pupulutin ito? Paano tayo makakawala kung kahit ikatlong antas hindi natin masungkit? Sinalubong siya ng isang seryosong sagot, walang labasan. Hinding-hindi tayo makakabalik sa realidad kung hindi natin aabutin ang ikatlong antas. Nilamon sila ng matinding takot at pananahimik. Desperado na silang lumakas. At oras na ang kalaban nila. Isang boses ang bumasag sa katahimikan, paano kung dumami tayo? Gawin nating 6 o kaya 10 tao sa isang partido. Mas malaki ang tsansa nating manalo. Pero mabilis itong kinontra ng kasamahang nanginginig sa takot. Nababaliw ka na ba? Kitang-kita ko kanina kung paano kinatay ng buhay ang isang pangkating may 10 miyembro. Isang lalaki naman sa sulok ang nagsalita, nakakatakot ang lamig ng boses nito. Mas maraming tao, mas mabilis amuyin ng mga halimaw. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang masaklap na katotohanan. Kinakabahan silang nakinig. Nasaksihan ko ang nangyari sa 40 tao nang palagan nila ang boss na kilala bilang The Damned. Isang wasiwas lang niya, 30 buhay agad ang naglaho na parang bula. Hindi kalayuan sa kanila, kakabuhay lang din ng isang bilugang babaeng blonde at ng mga tagasunod nito sa Shelltown. Punit-punit ang kanilang tiwala sa sarili, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mukha, kung bigo pa rin tayong usakyat. Kung hindi natin maabot ang level 3. Mariing naikuyom ang mga palad niya habang nagtatagis ang mga bagang sa tindi ng kaba.
Dito na tayo mabubulok panghabambuhay. Halos sumabog na ang kanyang utak sa kaiisip. Nakahimbing ang mga katawan natin nang pumasok tayo sa mundong ito. Kaya kaluluwa at isipan lang natin ang andito. Nanindig ang lahat ng balahibo niya sa batok. Tiyak na mamamatay sa gutom ang pisikal nating katawan kapag hindi tayo nakatakas. Halos manigas siya sa matinding takot kapag naiisip ang pwedeng mangyari. Basag ang boses na nagsalita ang isa niyang kasamahan, isang asasin na bakas ang matinding kaba. Binalaan nito ang buong grupo, 3 beses na silang nabawian ng buhay, at hindi na aabot sa 10 taon ang natitirang kapalit ng mga sarili nilang buhay. Wala pa sa kalahati ang sinasabi niya nang bigla siyang barahin ng babaeng blonde. Madiin at puno ng diin itong nag-utos, bawal na silang mamatay ulit, kahit anong mangyari. Kasabay nito ay biglang umilaw sa himpapawid ang leaderboard ng Shell Town, na nagladlad sa mga pangalan ng pinakamalalakas na manlalaro sa buong server. Halos lumuwa ang mga mata nila sa nasaksihan. Sa mismong numero 1 ng listahan, nakapaskil ang pangalan ng misteryosong Shadow Guy, ang ating bida, na nasa level 3 na agad. Samantala, ang mga nasa ibaba niya tulad ni Wang Meng at Balala ay naghihinggalo pa rin sa level 1. Napakunot no ang babaeng blonde. Anong sikreto niya at ganyan kabilis ang pagpapalakas niya? Tiyak na may natuklasan siyang butas sa laro na hindi natin alam. Kuminang ang matinding alab sa kanyang mga paningin, hudyat ng isang mapangahas na plano. Kung hawak ng lalaking ito ang susi para sa mabilis na pagpapalakas ng karakter, gagawin nila ang lahat mapapayag lang siyang umalalay sa kanila. Buhay at kamatayan na ang nakasalalay para lang maabot ang level 3. Mahigpit na nakasara ang mga kamao, mabilis niyang pinakilos ang buong team para iparating ang isang mensahe. Sakaling igiya tayo ng shadow player na ito pataas para makalabas ng buhay. Manumpaman, aabutan ko siya ng personal ng 10 milyong pisong cash sa oras na magising tayo sa realidad. Umarko ang isang nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mukha. Maiisipan pa ba namang tanggihan ang ganyang kayamanan? Samantala, nasa kabilang dako ang ating bida, na parang pumipitas lang ng bulaklak habang inuubos ang mga halimaw na infected. Gamit na gamit ang kanyang dark poison skill. Sunod-sunod ang tunog ng system notification sa bawat bangkay na bumabagsak. Karerehistro lang ng panibago niyang patay, isang infected na halimaw na nasa level 2. Umani siya ng 20 experience points kasama pa ng isang evolution point. Nang makitang puno na ang requirement, hindi na siya nag-atubili at inactivate ang pag-evolve ng kanyang greed hand. Isang panel ang umilaw para manghingi ng kumpirmasyon, sabay higop sa 5 evolution points kaya said na ang kanyang pondo. Agad namang pumalit ang isa pang bintana ng system. Nakalatag doon ang tindi ng bagong upgrade. Mula sa Platinum tier, biglang umakyat sa Jade tier ang kanyang Hand of Greed skill. Sunod-sunod na inilista ang mga baliw na epekto nito. Maaari na nitong katasin kahit ang mga naiwang patay na halimaw, kaya naman sobrang laki ng pagkakataon na makasungkit ng mga dagdag na items. Pumalo na ang porsyento mula sa 110, paakyat ng 160%. At ang mas nakakabaliw, meron ng 20% tsansang umangat sa susunod na tier ang rarity ng mga madadrop na gamit. Tululaway ang ating bida nang maproseso niya ang bigat ng nakuha niya. Isang abilidad na kayang manipulahin ang tier ng mga loot. Literal na walang makakatumbas sa halaga nito. At kung patuloy niyang papalaguin ang level nito, lalong magiging halimaw ang skill niya. Palihim siyang napangisi habang pinagmamasdan ang bago niyang alas. Kaso, naudlot ang saya niya nang maramdaman ang isang balahibong pusang aura sa hindi kalayuan. Isang nakakasuka at higanteng itim na bulto ang tahimik na nakatayo malapit sa kanya. Pamilyar ang halimaw na ito. Ito yung mismong nilalang na nagmassacre sa isang buong party ng mga manlalaro kanina lang. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas ang system alert para patunayan ang kutob niya. Isang boss na may rank na bronze tier ang tinatawag na The Damned. Nakayuko ito habang gutom na nilalamon ang mga kumikinang na asul na kaluluwa. Mga natitirang enerhiya iyon ng mga minasaker nitong players. Sinipat itong maigi ng bida at nagtayuan ang mga balahibo niya nang makita niya itong nasa gitna ng pag-evolve. Nilulunok nito ang buong pagkatao ng mga biktima para makaakyat at maging isang silver tier boss. Sa sobrang dami ng asul na ilaw na nakakalat, hindi bababa sa 40 players ang pinatay nito. Nang masilip niya ang lagayan ng mga gamit niya, isang matinding sakit sa ulo ang sumalubong sa kanya. Sagad na ang kanyang inventory. Patumbahin man niya ang boss na ito, wala nang espasyo para pulutin ang mga kayamanang iluluwa nito. Utak muna bago gawa. Matapos kalkulahin ang galawan, agad niyang inipit sa kanyang mapa ang eksaktong posisyon nito. May oras pa dahil medyo mabagal ang proseso ng mutation ng boss. Sakto ang timing para umuwi muna ng starter town at ibenta lahat ng mga basurang loot niya bago niya risbakan ang halimaw na to. Kumasa na ang plano niya. Ginamit niya ang Elite Shadow skill at parang usok na kinain ng mga anino at balik ulit ang kamera natin sa gulong nangyayari sa Shell Town. Dito sa starting point, halos mabulunan ang mga manlalaro sa nakakabaliw na offer.
Isang maputit blonde na babae ang nagsisigaw na mamimigay siya ng 10 milyong pisong pera para sa pinakamalakas na magbubuhat sa kanila. Desperada na siyang makahanap ng shortcut para mag-level up. Pero sa gitna ng nagkakagulong tao, isang babaeng nanginginig na ang biglang nag-iiyak. Umaatungal nitong isinigaw na tayong mga mahihinang player ay siguradong mamamatay na lahat dito. Natahimik lang siya nang biglang may dumakma at bayolente siyang hinila palayo sa madla. Ganyan kalala at kawalang awa ang impyernong napasukan nila, sa gitna ng patuloy na ingay at panlulumo ng lahat, isang kakaibang presensya ang bumalot sa paligid. Isang mabigat at nakakakilabot na aura ang biglang dumagan sa buong kampo, dahilan para kusang lumingon ang lahat sa isang misteryosong figura na kapapasok lang. Andito na siya, ang ating bida. Ramdam na ramdam ang tumatagos na lakas mula sa kanya, kaya napipi ang buong paligid. Wala siyang binigkas na kahit anong salita, diretso lang niyang pinalabas ang system interface at may kinumpas doon. Agad siyang pumasok sa bilihan. Bigla na lang, isang higanteng karatula ang lumutang sa ulunan niya, isang senyales na kakabukas niya lang ng sarili niyang pop-up store. Layunin nitong magbenta ng mga na-drop na armas at abilities. May timer ding kasama, 10 minuto lang nakabukas ang tindahan niya kaya ubusan ito at paunahan. Walang pakialam na umupo ang bida sa isang tabi at chill na naglapag ng tambak ng kumikinang na bolang kristal, mga malulupit na loots na nakuha niya mula sa mga napatay na halimaw. Basag ang nakakabinging katahimikan ng mga manlalaro. Bigla silang nag-ingay na parang mga bubuyog, hindi makapaniwala at lutang sa mga nakikita nila sa harapan. Ang daming nagtatanong kung saan siya galing, tapos may mga literal na nahulog ang panga dahil sa suot niyang 2 kumpletong bronze tier armor na parang pambahay lang. Wala nang nag-aaway. Pero nagkagulo sila nang mabasa ang pangalan sa itaas niya. Si Shadow. Yan yung legend na number 1 natin sa server. Kahit siya pa ang pinakasikat dito, nanatiling blanco at itim ang hitsura niya. Ito ang malupit na epekto ng feature ng game na nagtatago ng mismong identity ng player. Nagets ng isang manlalaro na dahil kopya ang tunay na mukha sa larong ito, sinadya ng bida na itago ang identity niya para hindi siya makilala in real life. Maya-maya lang, para putulin ang tsismisan, may umabanteng isang babae. Lumapit ang babae sa kanya. Halata sa panlabas na anyo nito na isa itong salamangkero. Agad nitong inusisa ang halaga ng spell na Ice Cone. Kalmado siyang binitawan ng presyo, 100 tradable life days. Palihim na napangisi ang ating bida dahil kilala niya ang kaharap, ito ay si Grey Rose. Hawak nito ang ika-11 pwesto sa buong Shelone. Nakatago man ang mukha ng babae dahil sa system, pamilyar pa rin ito. Saglit itong natahimik bago humirit ng diskwento. Nakiusap itong babaan ang hinihinging 100 araw dahil mabigat ito sa bulsa, subalit matigas ang paninindigan ng ating bida. Nilinaw niyang ang Ice Cone ay isang kritikal na kakayahan para sa mga tulad nitong mage. Napakadali kasing ubusin ang mga halimaw sa umpisa gamit ito. Sa lakas ng ganting pinsala ng spell na ito, maituturing na barya na lang ang 100 tradable life days. Sinubukan pa ng babae na alukin siya ng cash bilang pambayad. Ngunit ang bida, mabilis na umiling. Iminungkahi niyang gamitin nito ang pera pambili ng life days sa mga kapwa manlalaro at saka na lang bumalik kapag pasok na sa budget. Matapos matigilan, humarap si Grey Rose sa dalawa nitong kaalyado upang magkonsulta. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang mga kasama nito at agad na pumayag. Sa kanyang naging pasya. Batid nilang utang nila sa babae ang pag-abot nila sa level 2. Dahil dito, kusa nilang pinagsama-sama ang kani-kanilang mga ipon. Ayon sa isang miyembro, siguradong aangat sila sa level 3 oras na mapasa kamay nila ang Ice Cone. Mas mapapadali kasi ang pag-uwi nila sa realidad. Kung mas malakas sila, marami pa silang naiwang responsibilidad sa labas, kaya sulit na sulit ang bibilhing ito. Nang walang anumang pag-aalinlangan, pinasa ng buong grupo ang lahat ng kanilang tradable life days patungo kay Grey Rose. Bilang kapalit, nangako itong papalitan niya iyon ng salapi oras na. Matakasan nila ang laro. Pagharap niya ulit sa nagtitinda, mabilis niyang ipinadala ang kabuuang 100 tradable life days. Ipinapakita lang nito na, determinado talaga siyang makuha ang skill. Napagtanto naman agad ng ating bida ang sitwasyon. Imposibleng makarating sa ganitong yugto ang isang level 2 na grupo kung hindi sila nakapagpabagsak ng 30 o 40 tracker monsters. Kumbaga, higit pa sa 100 ang hawak nilang tradable life days sa mga oras na ito. Kasunod nito, pumasok sa system ang matagumpay na palitan. Nag-notify ito na opisyal nang nabili ang Ice Cone at nagbigay ito sa ating bida ng 100 tradable life days. Bunsod nito, lumobo ang kanyang yaman mula 268 araw na naging 368. Papatalikod na si Grey Rose nang biglang sumingit ang blondeng babae mula kanina. Haharap-harap itong lumapit na may aroganteng ngiti sa mga labi. Punong-puno ng kayabangan, ipinagmalaki nitong nahanap na rin niya ang ating bida. May pang-uuyam itong bumitaw ng isang tila mapang-akit na pabuya. Kapag ginabayan daw siya nitong makaakyat sa level 3, tatanggap ito ng 10 milyong salapi sa oras na makauwi sila. Ang lahat ng nakarinig ay naiwang nakanganga.
Pinag-usapan nila na totoo nga ang mga kumakalat na balita. Sinong hindi magugulat na maaari kang magbulsa ng 10 milyon sa isang iglap? Walang preno sa pagpaparangya ang babae. Ipinagmalaki nitong ang ama niya ay ang mismong boss ng Jong Industries. Kaya hindi raw dapat mabahala ang ating bida tungkol sa usaping pinansyal. Ngunit nanatiling malamig at walang reaksyon ang kaharap niya. Kilalang kilala ng ating bida ang buong pagkatao ng babaeng nagmamarunong na ito. Base sa kanyang nakaraan, isa itong kinatatakutang lider ng sindikato bago pa man ito durugin ng mga pulis. Naging usap-usapan noon ang walang awang pamamalakad ng demonitang ito. Gagamit ito ng pangakong limpak-limpak na pera para makuha ang life days ng mga biktima. Kapag nahulog ka sa patibong, kikidnapin at aalipinin kanya habang buhay. Samantalang ang mga lumalaban ay nakakaranas ng totoong bangungot sa realidad. Kaya naman, nang walang pakundangan at may nanlalamig na boses, ibinasura ng ating bida ang iniaalok nito. Itinaboy niya ang babae. Natigilan ng malala si Tian Sisi. Hindi nito matanggap na may isang lalaking tatanggi sa ganoong kalaking halaga. Mababakas ang nag-aalab na galit. Sa hitsura nito bago magbitiw ng banta. Ipinagdiinan nitong maging magaling man siya sa laro, bulag pa rin ito sa tunay na sitwasyong kinakaharap nila. Sinubukan pa nitong idaan sa luho ang panlilinlang mga mamahaling sasakyan, mansyon, at magagandang babae daw ang kapalit kapag sumang-ayon ito. Ngunit ang ating bida ay nanatiling bato. Diretsahan niya itong pinalayas kung hindi naman ito bibili ng kahit ano. Alam ng ating bida ang madilim na hinaharap. Ilang sandali na lang, mawawalan na ng halaga ang pera sa labas. Tradable life days na ang magiging tanging pera sa mundong ito. Pumula sa labis na puot si Tian Sisi. Hindi na nakapagpigil ang babae, at pinagsabihan siyang hambog at ayaw pang tanggapin ang swerteng inilalapit na sa kanya. Hinamon pa siya nito na kung nasa labas lang sila, siguradong basag na ang mga buto niya. Para maturuan siya ng leksyon. Subalit hindi tinatablan ng banta ang binata. Kasabay ng pag-iba ng kanyang timpla, binitawan niya ang mga salitang sintalim ng punyal. Tiniyak niya sa kaharap na sa oras na magsalita pa ito, lilimasan niya ang natitirang tradable life days ng babae hanggang sa mamatay ito. Bilang patunay ng kanyang seryosong babala, pinakawalan niya ang isang mabagsik at nakamamatay na presensya. Tila nawalan ng hangin ang paligid kaya't nagsimulang manginig ang lahat. Sina Tian Sisi at ang kanyang mga galamay ay napaurong sa sobrang gulat. Naglaho ang kanilang yabang at kumaripas sila ng takbo para iligtas ang sarili. Natigilan naman ang ibang manlalarong nakasaksi sa pangyayari. Wala silang ideya kung paanong naging ganun kalala ang sitwasyon. Nang kumalma na ang eksena, muling nagbenta ng kanyang gamit ang ating bida, agad na. Inabisuhan ng system na may panibagong nagtagumpay na benta. Na-dispose niya ang natitirang faint light tunic. Umakyat muli ng 19 na araw ang kanyang tradable life days. Sa puntong ito, pumalo na sa 546 na araw ang hawak niyang pera. Manghang-mangha ang mga naging parokyano niya sa bago nilang kapangyarihan. Ngunit nasa ibang misyon na ang atensyon ng bida. Ubus na ang kalakal niya, ibig sabihin ay panahon na upang paslangin ang pinupuntirya niyang boss. Agad niyang pinagana ang kanyang kakayahang magtago gamit ang hidden shadow at tuluyang naglaho ng walang bakas. Habang tinatakasan ang mga paningin nila, sumagi sa isip niya na napakamangmang pa rin ng karamihan sa paligid. Ngayon, bulag pa rin silang lahat sa totoong halaga ng tradable life days at sa nakatagong layunin nito. Isang nakakagimbal na pag-asa ang nalalapit ng wasakin ang mismong katotohanang kinabubuhayan nila. Niwala silang pahiwatig na itong nakakamatay na laro na ang mismong gigiba sa normal na pamumuhay. Sa pagkakataong tuliro at di makapaniwala ang mga tao sa nangyayari, tahimik namang binitawan ng bida natin ang isang napakabigat na linya. Ang lahat ng karangyaan at salaping ipinaglalaban nila ay mapupunta lang sa wala. Darating ang kinabukasan kung saan tanging ang ganap na kapangyarihan na lamang ang pinakamahalaga sa lahat at ang mga hindi makasabay sa batas na ito ay siguradong mabubura sa bagong mundong parating. Sunod naman nating silipin ang nangyayari sa grupo ng nag-eskandalong blondeng babae. Pagod na pagod at naghahabol ng hininga ang buong pangkat matapos makatakas. Sa sobrang inis, pumutok sa galit ang blonde na babae, hindi lang daw binaliwala ni Shadow ang alok niya, nakatanggap pa siya ng matinding banta rito. Panata niyang uutasin niya ang binata oras na makabalik sila sa tunay na mundo. Sa gitna ng kanyang pagngingit-ngit, may biglang lumapit na isang estranghero. Nagpakilala ang lalaki bilang Mao Lejun. Ipinagmalaki niyang nakatungtong na siya sa ikalawang level at marami siyang itinatagong sikreto sa laro. Mga sekreto ito para mabilis umangat ang antas nila. Bigla siyang nag-alok, maaari ba raw siyang pumalit kay Shadow para kunin ang 10 milyong pabuya kapalit ng kanyang serbisyo. Nangako siyang iaangat niya hanggang ikatlong level ang buong tropa. Puno ng pagdududa, tiningnan siya ng masama ng babae bago inusisa kung anong klaseng taktika ang kaya nitong gawin.